Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. So, etong hearing ngayon pong hapon ng Blue Ribbon Committee, no, ni Ping Lacson. Ang natatandaan ko, sinabi nung nakaraan ni Ping na ito raw, na may aligasyon at marami raw nagsasabi nun na itong si Martin Romualdez ay may binili o nagpabili sa mga diskaya ng property ng bahay dun sa Makati. Pero tinanggi naman yon ni Diskaya, 'di ba? Ni Curly Diskaya. Bago pa, hindi po ngayon, bago pa. During one of the Blue Ribbon Committee hearings, sinabi niya na yan na naalala niyo nung pinagpaliwanag sila tungkol doon sa sinabi ni mga binasa ni ni Sara. 'Di ba? Nandoon yung mga kongresista, yung mga nakatanggap ng kickback, yung ganyan. So, etong para maging malinaw kasi hindi po natin pwedeng gamitin forever yon bilang depensa para kay Martin. Kailangan po dito dahil masyado ng durog na ang pangalan at ang reputasyon ni Martin Romualdez magmula nung pre-North-Ray nila na siya ay tatakbo kapalit ni PBBM. At iyon na nga po ang nangyari. Sinunog na ng sinunog si Martin Romualdez. Dahil, siyempre, pangarap ng kabilang grupo, sila naman ang makapwesto. 'Di ba? Sila naman yung makabalik ng Malacanang. Parang bigayan lang. Kasi pangit nga naman tingnan. Kayo na lang palagi magkakamag-anak. 'Di ba? So, malas nila, ugali na ni Digong yun na yung mga potential na makakalaban nila sa kampanya, sa eleksyon, sinisiraan niya na, inaatake niya na. Sabi nga ng mga kaibigan ko sa Davao, nako, doon sa Davao City, yung dati niyang kalaban, kumustahin mo? O paano niya kalabanin? Kaya ultimo yung si Congressman Nograles, di ba? Sumuporta na lang noong 2016 kay Digong. Kasi nga, ibang klase siya kung lumaro. At alam nyo kung anong kaya niyang gawin. So hanggang ngayon, ganun pa rin. Diba? Kaya kawawa tuloy si Martin dahil laban sa ganun pambalos-los. Lagi rin naman kasing buntot ng buntot kay PBBM. Diba? Ngayon, itong bagong allegation, sabi ko nga, ano naman ang problema kung nagpabili ng bahay o kung bumili ng bahay? Hanggat hindi galing sa pagnanakaw yung pera, wala kayo pakialam dun. Kaya lang, para daw po malinawan na sabi ni Ping Lacson, to shed light, diba? Na mayroon talagang koneksyon o nagkaroon ng koneksyon si Martin at saka ang mga Diskaya. Yun lang yung very purpose nun. Now, alam ko na marami dyan sa mga Marcos supporters at na mga supporters si Martin na ayaw nilang dadalo si Speaker Martin ngayon sa pagdinig. Pangit po yun. Bakit po? Ito po yan eh. Sabi ko nga rito, oo, ang Blue Ribbon Committee hearing, ang Blue Ribbon Committee, hindi po ito totoong korte. Pero, harapan naman po yun. 'Di ba? Nakikita ng taong bayan, naririnig ng taong bayan paano binato ang akusasyon, paano ito inilagyan ng ebidensya, at paano mong ipagtatanggol ang iyong sarili. In the first place, hindi dapat nasasangkot sa anumang anomalya, sa anumang usaping hindi maganda ang kahit na sinong public servants natin. At kapag sila'y nasangkot at ang pinag-uusapan ay ang pera ng bayan ang nai-involve, kung malakas ang mukha mo, kung makapal ang mukha mo, ika nga, na mangampanya, lahat ng mga politiko pinatutungkulan ko rito sabi nga kung makapal ang mukha mong mangampanya, manghingi ng boto, dapat pag ang pinag-uusapan, pera na ng pinaghingian mo ng boto, ganun ka rin kakapal, humarap, di ba? Sa madla. Para may transparency, para makikita doon yung iyong accountability. Hindi naman porket pinagtanggol mo ang sarili mo, ikaw na guilty na. Di ba? Magigilty ka talaga kapag hindi ka humaharap. Kaya kung ako ang Speaker of the House, I will urge Speaker Martin at lahat ng mga iniimbestigahan ng Senado, dumalo kayo. Kasi magkabilang bahay lang tayo, hindi dapat nasisira ang sino sa atin. Kung may aligasyong hindi magandang gawa, dinidinig nila o dinidinig natin, maging mandatory sa atin harapin ang isa't isa. Ganun. Hindi yung nangampanya ka, todo ang kamay-kamay, di ba? Kamay-kamay, ganun. Nasangkot ka na sa problema, bahala na yung abogado ko. I will answer all allegations in the proper. Kung ganyan kaya sabihin sa iyo ng mga ng taong bayan, halimbawa may mangampanya sa akin, sabihin ko sa kanya, "Oy, Mr. Candidate, yung boto ko ilalagay ko na lang din sa proper forum." 'Di ba? Hindi ko ibibilog sa balota. Ilalagay ko yung boto ko sa proper forum. Di ba lentong ang utak ng kandidato, di ba?
Ano ibig sabihin ng tarantado na yun? Anong yung boto niya ilalagay niya sa proper forum? Yan din ang nararamdaman namin, sabihin ko. Yan din ang nararamdaman namin pag kayo'y nasasangkot sa problema, nakakakusahan kayo dahil sa pera namin, sasabihin ninyo, sasagutin niyo sa proper forum. Di ba, kapatid na Trexie, tama ako? Oo. Di ba dapat ganun? Oo. Ang mga magsasabi lang ng hindi dapat harapin yan, Martin. Nako. Mahirap na lang magsabi. Baka magalit ang bagong Pilipinas. Hindi ko talaga, naaawa ko kay Martin. Napakabait ni Martin. Napakabait. Pero hindi po tama, nagayahin niya yung tatay niya na sa mahabang panahon, isinisisi, yung pagbagsak ni Apo Lakay, isa sa mga sinisisi doon, nakamay kagagawan ang kapalpakan ni Kokoy Romualdez, yung tatay ni Martin. Oh. Nakahit na anong bigat na ng aligasyon, hindi man lamang umiimik. Buti pa si Andres, atapang atao, apitik adulo autin, hindi atakbo. Di ba? Hindi pala, tumakbo pala nung pinitik na yung utin. Pero nung binasag-basag ang mukha niya, pinaghihiwa siya, sinaktan siya. Di ba? Pinukpok ng martilyo ang puso niya, hindi tumatakbo si Andres. Pero nung nga lang napitik ang dulo ng utin, doon lang po natakbo at ulin. O, di ba dapat ganun? Yun ang problema nun sa tatay ni Martin. Sinundan pa ni Martin. Sa tingin niya naging effective nun, hindi. Ano naging resulta? Sumama ang imahe lalo ni Apo Lakay. Anong nangyari? Nagamit pa siya tuloy. Yung pananahimik nila, yung pagiging passive, nagiging napakalakas na tools ng mga kalaban nila. Sa politika po, ang laban dapat yan na natutunan ko. Dapat strategically, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Sabi, tingin ko kay Lacson may naglalabas ng source na binibigay sa kanya na hindi nagtutugma. Mukhang napaglalaroan si Lacson kung sino mga source na yan. Kaya nga dapat magharapan di ba? Oh. Kaya siya nagpapatawag ng hearing para magkaharapan. Kung sino yung sablay, mapapahiya. Ganun. Di ba? Dapat siputin ni Martin yan. Ilan na yung patawag sa kanya. Tapos ginulat niya noon yung ginulat niya ang lahat noon nung pumunta siya ng ICI. Tapos ang statement niya, I'm here, I'm willing to help. So, dapat ganun din sa Senate. Di ba? Yun doon kasi sa ICI, hindi natin alam ano yung pinag-usapan. Alam lang natin yung accusation sa kanya. Pero yung depensa niya, hindi natin alam. Di ba? Kaya tuloy maraming tao na napapaniwala yung mga naninira sa kanila. Sabihin man ninyo na, ay hindi ako naniniwala. Ikaw yun. Tayo yun. Ang sinasabi ko, kung titignan niyo yung survey, di ba? Malaki ang bilang ng mga neutral. Sila ang nalalason ang isipan. Oh. Sila yung dapat na maprotektahan. If you want to protect your name, protect them as well against false information. Di ba? Against disinformation. Kaya dapat harapin ni Martin yan para sa akin. Sabi, going to BRC does not mean a minus of your personality. Tama. Tama. Di ba? It's humility that will rise you up. Diba? Sabi ni Sir Carlos sa Tagalog, yung pagtungo daw po sa pagsipot sa Blue Ribbon Committee, hindi nangangahulugan na bababa o mababawasan. Masisira ang iyong personalidad, ang iyong reputasyon. Bagkus ito daw po ay isang kababaang loob na siyang mag-aangat sa iyo. Makatang makata. Diba? Tama naman yun Diba? Dapat nga kung matapang. Sabi ko, simple lang yan sir Kung matapang ka mangampanya, matapang ka rin dapat humarap sa bayan. Ganun. Diba? Hindi korte ang Blue Ribbon Committee. Di lalo nang mas dapat harapin. Kung yung korting nakakatakot na kayang mag-utos ng ikasisira ng iyong buhay, dapat ang Blue Ribbon din harapin. Sapagkat dyan na lang po tumitingin ng taong bayan Wala naman taong bayan na interesadong abangan yung hearing sa korte. Walang ganun. Walang nagpupunta ng Sandigan Bayan maliban sa mga law student para manood ng mga hearing doon. Pero pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon, ay marami interesado, 'di ba? Obligasyon karapatan din naman kasi ng inaakusahan niya na makakompronta face to face yung kanyang accuser. Sa pagiging neutral, prone sila sa mga nangyayari at minsan sila na lang papasok sa live at kung ano-ano sasabihin. Yun. Diba? Kasi nalason na yung isipan nila Lalo na kung kamote yung nagpapaliwanag, ako yari. Galit na galit ang mga congressman kasi nabawasan ang power nila sa tao.
Ayan, tingnan nyo naman, may nag-cancel pa. Nag-giveaway dito. Ito ang malulupit, ang kakapalang mukha ng mga to. Mga party list, may mga allocation kayo, ha? Ang tanong, saan nyo? Dapat lahat itong mga party list na ito, sa pangunguna ng Tingog, lahat yan, pati yung party list po ng PPP, Mike Romero, yan, lahat yan. Agimat, lupit, kapal, malasakit sa bayan, malasakit at bayanihan. BHW party list, dapat ipaliwanag yung lahat kung nasaan napunta yung mga allocations ninyo. 'Di ba? May napagawa ba? Nagawa ba? Ano naging ending? 'Di ba dapat ganoon eh? Ang tindi ng mga 'to. Tapos si Speaker Martin yung napapahamak sa inyo. Wow. Okay, so eto, last natin 'to. Sakit na lig ko. Hello Dan, magandang tanghali. That's Dan Rubina. Sakit. Sabi, sana nga, kahit maka-Martin ako, gusto ko sumipot siya sa hearing para madurog niya, nag-aakusa sa kanya. Yun ang mga sen dapat. Diba? Yun naman talagang dapat eh. Ngayon, wag na siyang magpakita dyan kapag ang kaso nag-prosper sa korte. It's too late. Diba? Kasi bawal na pag-usapan yung facts of the case. Ako rin, I pray, sumipot si Martin talaga ngayon. Barangay para magkano ng bilihan ng boto, 500 to 1K. Nasa mga kagawad. Ay, totoo yan. Totoo yan. Talamak ang vote buying eh. Okay, so ito pag-usapan nga natin.